Okay, ito na yung mga evidences of fully surrendered disciples. Okay? So, ano-ano ang mga katangian o ebidensya ng isang disciple na talagang buong buhay niya na ay isinurrender niya na sa Panginoon. Siyempre, makikita natin yan sa John 3:16. Anong sabi dyan? For God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believe in Him shall not perish, but will have everlasting life. So, unang-una, di ba, dapat salvation. Dapat ligtas ka. Dapat ay tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Diyan yan sa John 3:16. And then Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Anong sabi dyan? Sabi dyan ay, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon, hindi sa pamamagitan ng ating sariling gawa. Ibig sabihin nun, meron tayong pag-amin o pag-admit natin sa ating mga sarili na ang kaligtasan natin na hindi natin sariling gawa. Hindi natin ito invento. Ito ay biyaya ng Diyos. Naligtas tayo dahil sa biyaya ng Panginoon. Okay. So, ano-ano ang mga evidences of fully surrendered disciples? Are you ready? Are you ready? All right. So, number 1. Okay? Pakibasa. Kuya Louie, please. Number 1. Obey His commands and live in accordance with His will, and extends love to others, even to His enemies, reflecting Christ's teachings on love and forgiveness. Matthew 22, verse 2. Yan. Pwede nating tingnan yung talata na yan. Salamat, Louie, sa pagbasa. Matthew 22, 37 to 40. Sino ang babasa? Okay. Okay. Sige, basahin natin. Matthew 22, 37 to 40. 40. 40. Sige. Sino? Sino nakakita? Sige, Kuya Joel, please. 37. Yes. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos, buong puso mo, Yun. at buong pag-isip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo yung kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Yan. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay yung buong kautusan ni Moises at ang katuruan ng mga propeta. Okay. Thank you. Thank you, Kuya Jo. Yan. So, nakalagay dyan, ibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso, pag-iisip, lakas, kaluluwa, and then ibigin mo ang iyong kapwa ng tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili, including your enemies. Nakalagay dyan, no? So, love for God and others, as evidenced by a desire to know Him, obey His commands, and live in accordance with God's will, and extends love to others, even to your enemies, reflecting Christ's teaching on love and forgiveness. Ayan, binanggit kanina ni Kuya Paulo. Correct yung sinabi mo, Brother Paulo. Yung forgiveness, no? Nadali mo, number 1 agad yun. No? Love and forgiveness. Pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapwa, and then may pagpapatawad. No? Number 1, di ba? Tingnan natin kung yung mga sinabi nyo ay nandito sa PowerPoint natin, no? So, forgiveness. Yan. So, sabi nga natin, mahirap gawin. Isa sa pinakamahirap gawin yung forgiveness. Maaring mapatawad mong isang tao sa ginawa niya, pero hindi mo nakakalimutan. Halimbawa, pagka, ito ang tanong ko sa inyo. Kapag sinabi mong, pinatawad na kita, pero hindi mo nakakalimutan yung ginawa niya sa'yo, magpapatawad ba yon? Sa tingin nyo? Oo, naku, hindi pala pagpapatawad yun. Kasi naaalala mo pa rin, di ba? Paano yung memory natin nandun eh? Hindi naman yun na parang USB na nadidelete. Yung flash drive, nadidelete yung mga memory, di ba? Pero sa utak kasi natin, ang the most powerful computer in the whole world. Kung ano yung na-store doon, yun na yun. No? Maliban na lang kung mabagok ka, yung mauntog ka, as nagkaroon ka ng amnesia, ayun, pwede mo makalimutan. Magkakaroon ka ng tinatawag na short memory, mabablanko. Pero hanggat active yung mind mo, andun yun eh. Pero paano yung sinasabi nga natin na, sabi mo, pinatawad ko na si Diyos. Pero kung
naalala ko pa rin yung ginawa niya, magpapatawad ba yun? Kung hindi mo nakakalimutan yung ginawa niya, it's not forgiveness. The Bible says, in the book of Psalm, di ko lang maalala kung ano yun, as the east is far from the west, so is the forgiveness of God. Nakalagay doon yung kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, ganun kalawak ang kapatawaran ng Diyos. And then nakalagay din doon na sa Book of Acts, sabi ni Peter sa preaching niya, Book of Acts chapter 3, Peter preached to the crowd and sabi niya, repent and be baptized so for the forgiveness of your sin, that your sin may be blotted away. Ang kasalanan daw natin ay kinalimutan ng Diyos. He blotted it away. He erased through the blood of Christ. So when God forgave us, He removed the evidence. Wow. Imagine. Kaya pag humarap ka sa langit, kasi sa totoo, sa langit, hindi pwede ang kasalanan doon. So walang pwedeng makapasok na kasalanan doon, kahit yung evidence. Kaya pagpasok mo sa langit, hindi mo dala-dala ang evidence ng mga kasalanan mo. Kasi yun, totally eradicate. It was already totally eradicated and removed by the blood of Christ. So wala na yun eh. Walang ebidensya na ihaharap laban sa'yo. Dahil binura yun ng Panginoong Jesus. Alright? So forgiveness. Pinapag-aralan natin, binabanggit natin forgiveness. Ayan, napakahirap talaga yung word na yan. Madaling sabihin, but napakahirap isabuhay. Amen? Alright. So, let us learn how to forgive and forget. Okay? Forgive and forget. Number 2, pakibasa ni Josh. Siyempre, magkasunod. Louis Josh. Repentance from sinfulness and have right choose. Living striving for holiness in obedience to God's will. Rise up after he stumbled to sin and go back to serving the Lord. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 and Luke chapter 2 verse 3. Yan. Pakibasa nyo nga yung Luke 5:32 kasi alam natin yung 2 Corinthians 5:17. Ano yung 2 Corinthians 5:17? Ang sino mang nakipag-isa na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Ayan, no? Behold, the new has come. Nakalagay sa t-shirt ni Brother Paulo. About yung Luke 5:32, anong nakalagay dyan? Call the righteous, but sinner. Yun. Ako'y naparito, sabi ni Jesus, naparito ako hindi para tawagin ang mga matuwid. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan upang sila ay magsisi. No? And I come so that I will call the sinners to repentance. Tinawag tayo para sa na magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Yan yung reason kung bakit naparito ang Panginoon dito sa lupa. Hindi para sa matuwid. No? Hindi do sa parang, actually wala namang matuwid eh. Walang matuwid sa harapan ng Diyos. Romans 3:10, Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God, and no one is righteous, not even one. So walang matuwid. Wala kahit isa. Pero ano yung sinasabi ni Jesus Christ doon? Sabi niya na, I have not come to call the righteous. May righteous? Meron. Walang righteous. Yung word na sinabi niya na, I have not come to call the righteous. Hindi ako naparito para tawagin ng mga matuwid. Yung tinutukoy dyan ni Jesus Christ na matuwid ay yung mga self-righteous. Hindi talaga righteous, kundi mga self-righteous. Sino yon? Yung mga Pariseo. Diba? Mga teachers of the law noong time ng Panginoong Jesus. Noong time na yon. Mga self-righteous like yung mga Pariseo. Kasi sila yung mga talagang, yung mga pananamit nila, talagang holy, banal sila, tapos sila daw yung mas malapit sa Diyos, yung mga tao ay makasalanan. So, hinahatulan agad nila yung mga tao nung panahon na yon. Pagka malayo sa Panginoon, ano agad sila yon? Ginadjudge ka agad nila yon. So, sila yung mga self-righteous. So, sabi ni Jesus Christ, I have not come to call these people, these self-righteous people, yung mga nagpapanggap na matuwid, no? Naparito ko para tawagin ang mga makasalanan. At kabilang tayo doon, di ba? Alright. So,
Kailangan natin yung evidence of true, fully surrendered disciple. Number 1, mahal natin ang Diyos. Mahal natin ang Diyos? Mahal mo ba ang Panginoon? Ng buong puso, buong pag-iisip? Mahal mo ba ang kapwa mo? Ayan. Marunong ka ba magpatawad? Yan. Kung kaya mong gawin ang mga yan, isa kang legit disciple. Legit, no? Legit disciple. Kung kaya mong magpatawad, you are a legit disciple. And then, meron ka bang pagsisisi? Repentance? Ano yung repentance? Hindi lang yung nagsisi lang ng kasalanan, umiyak ka. And then, nagkasala ka ulit kinabukasan. The word repentance meaning turning away from sin or change of mind. Yun. Ang ibig sabihin ng repentance ay metanoia. Metanoia means changing of mind, pagbabago ng isip. So, dati, ang isip mo ay makasanlibutan, ngayon ay binago ka na ng Panginoon. Nagbago yung outlook mo, nagbago yung pananaw mo sa buhay, di ba? Yung perspective natin ay mahalaga. How we think is has the effect in what we do. Yung kung ano yung ating pananaw sa buhay ay may apekto yon o may epekto yon sa mga desisyon natin. Diba? So yung perspective mo, yung pananaw mo sa buhay, it affects your decision making. Your decision making affects your emotion. Your emotion, feeling, affects your action. So, sunod-sunod yun. So, it begins from your perspective, the way you look, the way you perceive things, the way you understand things. Diba? Yun yung perception, yun yung pananaw. So, kung ano yung pananaw mo sa buhay, halimbawa, gusto ko lang yumaman lang ako. Ang gagawin mo lang, magpakayaman ka. Kasi yung pananaw mo ay pera. Pera lang ako, nakapokus lang ako sa pera. So, lahat ng action mo ay related sa pera. Di ba? Lahat ng action mo. Kasi yung pananaw mo sa buhay ay may connection yon sa iyong magiging desisyon. It affects your decision. It affects your emotion. And then, it affects your action, yung behavior. So, ang pinakabunga nun, nung pananaw mo, ang pinakabunga nun ay yung action mo. Yung gagawin mo, yung behavior mo. Hindi yung baliktad, hindi yung behavior muna, emotion, and then decision, and then perspective. Hindi ganon. Hindi ganon ang process nun. Ang umpisa sa lahat, perspective muna, pananaw. Mindset. Mindset ba? Mindset. And then, decision making. And then, emotion. And then, action. Ganon ang process nun. So, kapag tama ang perspective mo, tama ang mindset mo, godly ang mindset mo, godly ang perspective mo, godly din ang decision making mo. Godly din ang iyong magiging emotion. Godly din ang iyong magiging action or behavior. Pero kung ang pag-iisip mo ay worldly thinking, worldly mindset ba? Worldly mindset. Ano ang magiging decision making mo? Ano ang magiging basis mo? Ang magiging decision making mo ay worldly din. Ang emotion mo, worldly din. And then yung action mo, worldly din. Ha? Ganun lang yun eh. The way you think, you are. Remember that? What you think is what you are. Kaya nga, sinasabi ko kay Diyos lagi ito, Diyos, umaksyon ka na parang pastor. Iano mo na yung change mo, yung ano mo, kumilos ka as a pastor, no? Yung ano mo, pananaw mo. Kasi you want to become a pastor eh. You have to start right now. You want to be a pastor, you start right now. Think that you are a pastor right now. Act as a pastor right now. Walk as a pastor right now. Walk, talk, live, kung ano yung gusto mong maging in the future. Okay? Mayroong may epekto sa buhay mo. Ayan. Umpisa mo na ngayon. Kaya nga, what you think is what you are. Kung anong iniisip mo sa iyong sarili, yun ang magiging kalalabasan mo. Kapag tingin mo sa sarili mo, sanggano ka, o barumbado ka, o kaya ay drug addict, o kaya ay lasinggero, anong nangyayari sa'yo? Lasinggero ka talaga, di ba? Adik ka dyan sa labas. Toma ka dyan, pasuray-suray ka. Kasi, tingnan mo yung mga tambay.
Kasi ganun ang isip nila eh. Tambay ako. Kaya buong maghapon tambay sila, wala silang gustong gawin. Ay, ang hirap nga maging tambay, di ba? Di ba? Isa sa pinakamahirap na trabaho doon, tambay. May nagrereklamo nga eh, tambay eh. Sabi niya, kala nyo madali maging tambay? Gigising ka sa umaga. Tapos lalabas ka. Tapos chismis mo yung mga kapitbahay mo na walang ginagawa naman sa'yo. Tapos magugutom ka. Uwi ka sa bahay, kakain ka. Tapos lalabas ka na naman, maninira ka na naman kapwa mo. Yan yung trabaho kasi ng tambay. Ang hirap maging tambay eh. Di ba? Nagreklamo. Is what you think is what you are. Remember that, Diyos. You want to be a pastor? Think, talk, walk, live like a pastor. Ha? Ganun yun. Oh, you want to be a teacher someday? So right now, think, believe, think, talk, walk, live like a teacher. Yun eh. What you think is what you are. Ang laki ng epekto nun sa ano mo, sa buhay mo, yung pananaw mo sa buhay. Malaki ang epekto nun sa kinabukasan mo. Oh, di ba? Eh pagka ang isip mo, talunan ka. Walang mangyayari sa buhay ko, puro problema. Oh, may kilala nga ako eh. Oh, araw-araw na lang sinasabi niya, wala daw silang pera. Oh, talaga hanggang ngayon, wala talagang pera. Laging nangungutang. Oo, kasi lagi niya sinasabi, wala daw silang pera eh. Kaya, kasi, habang iniisip mo yon, yun ang nangyayari sa'yo. Isipin mo, may pera ako kahit wala. Tapos, tumawa ka ng tumawa. Kahit walang dahilan. Iba na yun, di ba? Alright, number 3 tayo. Okay. Another evidence of fully surrendered disciple. Ano yung pangatlo? Okay, so, number 3. Pakibasa ni Kuya Eli. Humility and recognizing one's dependence on God with teachable spirit from God's word. Luke 14:11. Yan, humility, pagpapakumbaba. Yan. And may nagsabi ba nun? Humility? Sino nagsabi nun kanina? Ang alam ko, commitment, yung iba nagsabi. Pero ito, parang walang nagbanggit ng humility, no? So, humility and recognizing one's dependence on God with teachable spirit na naman. Like Ate PJ, Ate Pat. Ate Pat, yan, si Ate Pat yan eh. Faithful, available, teachable. Ano na? Available and teachable. Yan. So, humility. Yan. Ano ba ang ibig sabihin ng humility, Diyos, sa Tagalog? Anong humility? Anong Tagalog ng humility? Ha? Pagpapakumbaba. May other word pa ba ng Tagalog ng humility? Aside from pagpapakumbaba? Pagpapakababa. Any other word? Kasi humility, humbleness, di ba? Humility and humbleness sa English. Sa Tagalog, pagpapakumbaba or pagpapakababa. Mayroon pa bang iba? Humility. Meron pa bang word? Parang wala na, no? Tinatanong ko lang kayo, baka may alam kayo at na hindi ko alam. Ayan. Humility, okay. So, yan. So, Luke 14. Ano pa? Yung number 4 natin. Babasahin naman yan. Siyempre, walang iba, kundi ang nag-iisang si Ate Alex. Experience forgiveness from God and willing to forgive others. Ephesians chapter 4, verse 32, and Luke chapter 6, verse 32. Yan, okay. So, hindi na natin babasahin yan, pero ang ibig sabihin yan ay naranasan mo ang kapatawaran ng Diyos. At then, you are also willing to forgive others. Yun, no? Di ba? Sinabi dyan na kapag hindi tayo magpatawad, ay hindi rin tayo patatawarin ng ating Ama sa langit. Yun. So, kapag di ka marunong magpatawad, bakit mo aasahang papatawarin ka? Di ba? Ganun yun eh. Yun, basahin mo yan sa Luke 6:37. Ganyan yun. So, dapat you experience forgiveness from God first, and then you are willing to forgive others.
Yan. So, tayong lahat pinatawad ng Diyos. Tama? We all know that by heart. How do you know? How do you know that God forgives you? According to the Word of God. Di ba? Ang basihan natin, yung Bible eh. Okay? 1 John 1:9. If you confess your sin, He is faithful and righteous, and He will cleanse you from all of your unrighteousness. Sabi ng Bible, so, kaya mo nalalaman na ikaw ay pinatawad ng Diyos, ang basis mo, ang basihan mo ay ang salita ng Diyos. Na kapag sinabi ng Bible kasi, ang sabi ng Bible, pag humingi ka ng tawad sa Panginoon, patatawarin ka niya. Yun ang sabi ng Bible. Humingi ka ng tawad sa Panginoon. Di pinatawad ka niya. Kasi yun ang nakasulat sa Bible eh. Amen? Ang basihan natin kasi, ang salita ng Diyos. Amen? Now, pagkatapos mo humingi ng tawad sa Diyos, at pagkatapos kang patawarin ng Diyos, ang gusto ng Panginoon ay matuto din tayong magpatawad. Forgive others. Ganun din yung the Lord's Prayer, di ba? Alam niyo yung Lord's Prayer? Anong sabi doon? Anong sabi sa Lord's Prayer? Our Father, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive our sins, as we forgive those who trespass or who sin against us. Yeah? Patawarin mo po kami tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Di ba yun eh? You experience the forgiveness from God, at the same time, you also willing to forgive others. Pero may mga tao talaga, mahirap magpatawa, di ba? Okay. Number 5. Pakibasa ni Ate Mariel. As desire for spiritual growth in faith and understanding of God's Word, marked by his prayer, Bible study, and participation in church activities. 2 Peter chapter 3, verse 18. Ephesians chapter 1. Alright, salamat, Mariel, no? Yan, binanggit kanina yan ni Teacher Nesty, yung lifestyle of prayer and worship. Nakalagay dyan, no? Although wala yung worship dyan, pero kalagay naman dyan ay God's work marked by increased prayer, yan, Bible study, and participation in church activities. At isa sa mga church activities ay yung worship. So, yan, nandiyan yun, nakapasok yan dyan. Nakalagay dyan, naka-include na yan dyan. So, dapat pala ay, kung talagang we are disciple, fully surrendered to God, ayan, meron tayong desire, pagnanais ng paglago, spiritual growth in our faith and understanding of God's Word. Kapag ikaw, di ba, lalamya ka, wala kang panahon sa pagbabasa ng salita ng Diyos, wala kang desire, hindi mo gustong makinig ng Word of God, tinatamad-tamad ka, inantok-antok ka, di ba? So, paano mo sasabihin you are fully surrendered disciple, di ba? Ang fully surrendered disciple, talagang masigasig. Yeah? Sa PMA, di ba? Philippine Military Academy, PNPA, Philippine National Police Academy. Yung mga kadete ang tawag doon yung mga parang nag-aaral pa lang. Di ba? Tuwing umaga yan, meron silang roll call o papipilahin sila. Tawagin sila, pangalan nila, yung physical natin, itinitest doon sa training. Ganyan din sa discipleship. Yan. So, kailangan sa paglilingkod, snappy ka din. Okay. Number 6, basahin natin, Ate Angel. Yan. Okay, thank you. Sinabi yan ni Kuya Louie kanina, yung fruit of the Spirit. Okay, number 7 tayo. Kaya syempre, Galatians 5:22, fruit of the Spirit. Okay, 7. Babasahin naman yan ni Jimel. As confidence that God hears and answer prayers that align with His will. Yan, align with His will. 1 John 5:14 to 15. Confidence that God hears and answers prayer. Yan, may nagtitiwala ka. Buo ang yung
kumpiyansa o pag-asa na ang Diyos ay dumidinig at sumasagot ng ating mga panalangin. Amen po ba? Ayan. Okay. So, number 8. Ate Cassie. Separation from the worldly values and pursuits and prioritize spiritual things over worldly desire. Romans 12. Yan. So, alam natin yan. Romans 12:2. Ano sabi dyan? Diyos? Romans 12:2. Ano sabi dyan? Ano sabi dyan? Romans 12:2. Ikaw, ano sabi? Romans 12:2. Huwag mo na buksan. Anong sinabi dyan? Do not. Yan. Exactly correct. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. And so you will know what the will of God is, His perfect and wonderful will. Alright? So, yan. Separation from the worldly things. Ang isa sa evidence na ikaw ay fully surrendered disciple of Christ ay una, yung nga, mayroon kang pinakahuli yung tinatawag natin na transformation. Katatapos lang natin nung parang ano natin, no, youth camp natin dito, na topic natin, yung tema natin ay transform. Yan. So, transformation. Talagang binago ka na ng Panginoon. Totally transformed by the work of God. Siyempre, yung transformation, tama naman yung mga comment, yung mga testimony, mga opinion ng mga nag-testimony nila Ate Cassie, naalala ko yung testimony ni Cassie, ni Josh, nag-testimony rin si Josh. And then, bago tayo naglaro, no? Nung hapon, tama? And then, si Rochelle, nag-testimony rin. And then, si Sam. Okay? Sam. Wala pa yung video natin, kuya? Yung mga, wala sa ano? Ginagawa lang. Okay. Okay lang yun. Hindi naman tayo. Ha? Mahirap yun. Marami kasi yun, no? Oo. Ang hirap piliin kung alin yung tatanggalin mo. Kasi lahat maganda eh. So wala kang tulak kabigin, di ba? Hindi totoo yan, alam ko yan eh. Alam ko, ang hirap mamili ng tatanggalin mong picture kasi lahat maganda eh. Wala kang wala kang buburahin eh, di ba? So naiintindihan ko yung yung nakaka-relate ako diyan. Alright. So, ang sabi doon sa isa sa mga testimony na, ang transformation nga ay process. At hindi yan minamadali. Di ba? So, hindi naman tayo agad na masasabi natin na pag naging Christian na tayo, yun na agad. May process yan eh. Parang ano yan eh, parang karera yan eh. Parang karera ng buhay. So, yung salvation mo, yung justification, yun yung beginning. Salvation. And then, yung process, yun yung tinatawag na sanctification. So, ulitin natin. Nung tinagap mo si Jesus at humingi ka ng tawad sa Kanya, ang tawag doon ay salvation or justification. You have been justified. Pinatawad ka sa iyong mga kasalanan, tinanggal ng Diyos ang kasalanan mo, meron ka ng salvation. That is the first part. Yun yung beginning. After that, lilipat ka na sa another level. Ang tawag doon ay sanctification. Yun yung pinakamahaba, pinakamatagal. Because for as long as you live, nandun ka sa process ng sanctification. Anong Tagalog nun? Pinapaging banal ka ng Diyos. Yung process na yun ang mahirap. Matagal yun. Yung iba na, fail. No? Yung iba na, nawawala doon sa process na yun. Umiiba sila ng landas. Kaya nga hindi mo dapat yun, hindi mo dapat na kalimutan na lumapit palagi sa Panginoon. Kasi once na nawalan ka na ng parang desire, nawalan ka ng parang courage o parang gana na makinig ng salita ng Diyos, mag-aral, magpuri, manalangin, sumamba sa Diyos. Unti-unti mawawala ka doon sa process na yon ng sanctification. Mawawala ka doon dahil maraming pwedeng humatak sa iyo. Sa sanlibutan. Pwede kang hatakin ng ambition mo sa buhay, career, temptation, worldly things, barkada, bisyo, ang dami, no?
social media, etc. Ang dami. Kaya yung sanctification yun, ang haba, kung pwede nga lang, paigsiin yun eh. Para yun lang na sa maiksing panahon lang tayo, ay hindi tayo ma-disqualify. Di ba? Kaya lang talagang lahat tayo dadaan doon. Hanggat nabubuhay ka, ay kailangan mong daanan yung process na yun. And then yung last part na yun, pag nalampasan mo yun, halimbawa, namatay ka. Bago dumating si Jesus Christ, namatay ka. Okay, so, ano ka na? Graduate ka na sa sanctification. Antayin mo na lang yung last level. Anong tawag doon? Yun yung glorification. So, yun yung tatlo. Justification, sanctification, glorification. Yung glorification, nasa langit ka na nun. Dito sa lupa, walang glorification dito. Sanctification lang. Kaya lahat tayo ay dadaan sa process. Kaya huwag kayong bibitaw. No? Kayong bibitaw. Hanggat maaari, kumapit kayo sa inyong sa pananampalataya sa Panginoon. Amen? Nakakalungkot pagka yung, halimbawa, 10 years from now, and then ako, 10 to 20 years from now, ilang taon na ako ngayon? 48 plus 20. 68. Okay. So, plus 10. 78. So, matanda na ako. Tanda na ako. 78. Mag-80 na ako. Buhay pa ako, no? Buhay pa ako. Pogi pa rin. Walang nag-react. Okay. Tapos, mababalitaan namin. Magkikita kami ni Brother Joel. Pastor na yan. Pastor na si Joel. Sabi ni, Pastor, kamusta? Kamusta kami? Ano nang balita sa mga natin? Mga kaklase na, mga disciple natin, yung mga nasa church. Kwentuhan kami. Ay, si Mariel, Pastor, nasa Korea na. Nakapag-asawa na ng Koreano. At, pastor's wife na si Mariel. Sila, kamusta naman si Jimel, tsaka si Angel? Kamusta na si Jimel at si Angel? Opo, 12 na yung anak nila. 12 sons. Grabing Jimel, no? Magbabasketball naman tayo. Di ba? Kamusta naman si Josh? Ay, pastor. Pastor na po siya sa North Korea. Miyembro niya si Kim Jong-un. Hindi, grabe, no? Imagine mo, si Kim Jong-un, no? Yung si Louie, si Louie. Ay, pastor, na rin, sa Russia, missionary. Hindi. Missionary sa Russia. Si Alex, kamusta si Alex? Ay, pastor, missionary na rin siya sa Africa. Africa. Hindi, yun lang, natin. Kapag ganun ang mga nabalitaan namin sa inyo, na lahat kayo nasa ministry, nasa mission, nasa pagpapastor, si PJ, kamusta si PJ? Ay, pastor, siya ay fat pa rin. Fat pa rin? Faithful, available pa rin. Walang asawa. Restaurant. Ninang ako ng mga anak nila. Ayun. Buffet, no? So, ang point dito ay, di ba, pag nabalitaan ko, 30 years from now, tapos mababalitaan ko na lahat kayo ay naging matagumpay sa Panginoon, di ba? Nasa ministry kayo. Hindi ba ang laki ng galak na meron ako? I cannot imagine the great joy na mararamdaman ko. Bakit? Kasi may naging bahagi ako sa paglakad ninyo sa pananampalataya. Naging bahagi ako. Pero kung mababalitaan natin, kamusta si Louie? Ay, pastor, gangster na. Leader na ng sindikato. Ha? Anong nangyari? Di ba? Imagine. Dinala pa yung Ang masama pa, leader. Dinala pa yung bro. Imagine mo. Imaginein mo, no,
After 30 years, mababalitaan mo ganun. Di ba ang lungkot nun? Masakit yun. Mababalitaan na ganun ang naging kinahinatnan ng mga nag-aral ng salita ng Diyos. Amen? Di ba? So, dapat wag ganun. Wag ganun. No? Dapat ay manatili kayo. Kumapit sa inyong pananampalataya sa Panginoon. Amen? Huwag kayong bibitaw. Kahit anong mangyari, manatili kayo. At kahit sa anong mga pagsubok na maranasan ninyo sa inyong buhay. At tawag dito, mga problema, pagsubok, anuman, karamdaman, wag bibitaw sa pananampalataya sa Panginoon. Amen. Okay. Conclusion tayo. Kuya Joel, can you read please? A fully surrendered disciple is with love for God and others, a desire to repent and live righteously, and a commitment to spiritual growth, and demonstrate qualities of humanity, forgiveness, and a desire to serve Him and the other people. Yan, ayos. Nadali mo, batang-bata. Kuya Joel, thank you. Batang-bata ka sa Panginoon. Amen. Yeah. Any question? Tanong. Kuya Joel, Louie, question. Pagka wala kang tanong, ako magtatanong. Any question? Oh, Sige po. gaano ka-importante ang prayer? Ay, naku, grabe. Sobrang mahalaga yan, Kuya Joel. Ang panalangin ay ang ating spiritual breath. Yung hininga. Imaginin mo, huwag kang huminga ng ang isang average na tao o yung normal na tao ay kaya niyang i-hold yung kanyang breath. Hold your breath ng up to 10 seconds, parang ganon, 10 to 20. Pagka nag-swimming ka, for example, swimming pool, di ba lumubog ka sa tubig, ang kaya natin hanggang 20 seconds eh. Ganon kahalaga ang prayer. Ibig sabihin, you cannot live without the air. Amen? Hindi ka mabubuhay nang walang hangin. Yung air na nilalangap natin. The same thing with prayer. Hindi ka rin mabubuhay spiritually kung walang panalangin. Kasi yan yung ating communication with God. That's the only access that we have with God. Yung word niya, sa salita ng Diyos, pag binabasa natin ng Bible, siya yung nakikipag-usap sa atin. God speaks through the Bible. But when we pray, we speak to God. Yan yung hininga natin. That is our breathe in and breathe out. Yeah. So, ganun siya kahalaga. So, imagine, kung walang air, mamamatay ka. Ganun din. Without prayer, your spiritual life will also be dead. Okay. Anything else? Any other question? Louie, please. Pinakamahirap, ayokong dali Hindi siya. Sige. Ano ba yung study sa war between Israel and Syria? Kasi may nababasa sa inyo. Israel daw ang? Hindi ko lang din kasi alam kung sino nanguna dahil hindi pa ako pinanganak nung nag-umpisa na yung laban nila eh. Pero back to the history, actually, ang Iran kasi ay yung Arabian country, lahat ng mga Arabian country, Iran, Iraq, Saudi Arabia, Jordan, Kuwait, United Arab Emirates, lahat ng Arabian country. Galing yan sa offspring ni Ishmael, if you remember, no? And then ang Israel, ang offspring niyan ay galing kay Isaac. So if you remember si Abraham, 'di ba? God promised him na bibigyan siya ng anak. But he was already old during that time. And then hindi pa nagbubuntis si Sarah, pero binigay na yung promise. Ngayon si Sarah hindi nakapaghintay. Alam ni Sarah na may pangako ang Diyos kay Abraham na sabi ng Diyos kay Abraham, gagawin kitang magkakaroon ka ng isang anak at magkakaroon ka ng anak at magiging isang bansa yung anak mo. Alam ni Sarah yon. Pero habang naghihintay sila nung pagkat
nung katuparan ng pangako ng Diyos, nainip si Sarah. So, hindi siya nakapaghintay at ang ginawa ni Sarah, binigay niya si Hagar kay Abraham. Sabi ni Sarah, ito si Hagar, alipin ko, sleep with her. So, ganun ang nangyari. Nagdalang tao si Hagar. But yung boy na yon ay hindi dapat, he's not supposedly to be the heir or yung tagapagmana ni Abraham. Meron talagang anak na tagapagmana si Abraham, and that is Isaac. Yun yung manggagaling kay Sarah. So, dumating ang panahon, nabuntis na si Sarah, nagkaroon sila ng anak, si Isaac. And then si Hagar naman, nauna niyang pinanganak si Ismael. And nung sinabi na ng Diyos na si Isaac ang promise ng Diyos, ang ginawa ni Sarah ay pinalaya si Hagar at saka si Ismael. But God did not abandon the boy, no? Kasi tao yun no? Although hindi yun yung promise ng Diyos, hindi niya iniwan si Ismael. At naging isang bansa din si Ismael. At yun nga, yung mga Arabian country na yan, no, sa paligid niya. At kahit nung mga bata pa sila, si Ismael at saka si Isaac, meron na silang parang conflict sa bawat isa kanila. Nag-aaway na yung sibling rivalry. Hanggang sa ngayon, no? Hanggang ngayon, ito yung bunga. In other words, ito yung nice ko sabihin sa inyo. Na dahil lang sa isang dahil lang sa nainip si Hagar, si Sarah, I'm sorry. Dahil sa ginusto na ni Sarah na pakialamanan yung plano ng Diyos. Ang naging resulta ay yung walang kamatayang conflict between Israel and Arabian country. It's only because of one failure. Imagine that. Kaya wag nating pakikialamanan ang plano ng Panginoon. Ayun ang lesson. That is the lesson. It's only because of Sarah's intervention. Nakialam siya sa magandang plano ng Panginoon. Human intervention sa plano ng Diyos. Ang resulta, yung conflict na ngayon na nangyayari. Yung nangyayaring labanan ngayon between Israel and Hezbollah, Israel and Lebanon, Israel and Philistine, Israel and Iran, Israel and Iraq, yan ay bunga ng pagkakamali ni Sarah. Imagine that. Kung hindi nakialam si Sarah, wala sanang Ishmael, wala sanang Arabian country, walang kalaban ng Israel ngayon. No? Imagine that. Ganun sana yun And then, maraming malalim ang historya niyan. Territorial conflict between Israel and Philistine. Kasi ang Philistine, kakampi niya ang Iran So, ang talagang kalaban lang ng Israel sa teritoryo ay ang Philistine at ang Lebanon. Sila yung magkakatabi kasi na bansa sa north ng sa north part ng Israel. Sa west part yung Philistine, sa north part ang Lebanon. Sila yung may mga boundary. So yun lang yung mga talagang kalaban ng Israel sa pag pinag-usapan ng boundary sa lupa, teritoryo. Pero pagka pinag-usapan naman natin yung politics, nadamay na yung ibang mga Arabian country like Iran and other Syrian country, kumbaga parang sumausaw na yung iba, pati yung Russia for example, kasi kakampi nila yung mga bansang yun kakampi ng Iran ang Lebanon, ang Palestine, Russia kakampi niya ang Iran. So allied Axis country kasi yan yung sila yung magkakakampi, no? So pag kinalaban ng Israel for example ang Iran, sasali ang Russia kasi kakamping ng Iran ang Russia Ganon. Tapos kakampi naman ang Amerika sa Israel. Tapos kakampi din ang United Kingdom, no, yung European country, France, mga ganon, Canada, Australia. Kaya ang mangyayari diyan ay World War III. Sana wag mangyari. Yeah? Once na mangyari 'yon, ay saan natin hahanapin ang beauty mo? Saan pupunta ang beauty ni Louie? Yan. Anyway, huwag mong problemahin yun. Pero hindi ang Israel ang nanguna. I think talagang
sa history yon, pag pinag-usapan niyang history, parang ano yan it was destined to happen. No? Na parang in biblical prophecy, para matupad yung biblical prophecy, nakasulat naman yun sa Bible. Yung mga nangyayari ngayon. Yung Israel, ang Israel ang sentro ng biblical prophecy. So, kaya kailangan nating bantayan yun. Ano ang nangyayari sa Israel, kasi iyon ang nagbibigay sa atin ng sign kung malapit na dumating ang Panginoong Hesus o hindi pa. So, sa ngayon, yung nangyayari ngayon sa Middle East, yan, sa Israel, tsaka sa Iran, actually, nasa doorstep na tayo ng end times. Nasa doorstep na tayo. To be honest with you, anytime soon, pwedeng dumating ang Panginoong Hesus. No? Kaya, bantayan niyo yung pananampalataya niyo kasi anytime soon, Jesus will return. At yung pagbalik niya, no? Walang warning 'yon, walang sasabihin sa iyo na Diyos, darating na ako. Walang ganoon. Magchat-chat si Jesus. Hindi sa'yo magchat-chat si Jesus. No? Na gawa mo na tayo ng Diyos, gawa ka ng GC ng lahat ng maliligtas. Sige, pastas Jesus, gawa tayo ng GC ng mga kung sino yung isasama sa langit. No? Walang ganoon. The Bible says, in a twinkling of your eyes. In a twinkling. Isang kisap mata. Pag pikit mo, pag dilat mo, yung mga ligtas, kinuha na ng Panginoon. Yung mga hindi ligtas, maiwan dito sa lupa. Kaya ngayon, habang nag-uusap tayo biglang nawala si Louie. Ay, na-rapture na si Louie. Tapos tayo naiwan tayo. No? Si Louie lang ang naligtas. Ano pala ng ipo-ipo, tinangay ng ipo-ipo. Okay. Okay. Last, no more question? Follow up? Wala? Okay. So, yan, salamat sa inyo pong patuloy na pag-aaral. You try to encourage other, no? Yung mga iba nating young people, encourage sila. By the way, yung ating discipleship class ay almost done. Malapit na itong matapos. June ngayon, no? So, siguro baka first week of July ay baka yun yung last lesson natin. And then, magpapahinga tayo ng mga 3 weeks. And then, by August ulit yung ating new lesson. Di pa ako makapag-decide kung ano yung susunod na topic, no? Pero, ilang Thursday pa ang natitira sa June? Ilang Thursday pa? 2 pa? So, may 2 Thursday pa tayo sa June. Tapos, isa pang July. So, last week ng July. And then, mga 3 weeks tayong pahinga ng July. And then, August, bagong topic. Anong magandang topic sa July? Sa August pala. Kasi, yung 2nd, 3rd, and 4th ng July, break tayo dun Kasi matatapos tayo ay first week of July. So, yung 2nd, 3rd, 4th ay break. And then, August ang balik natin sa bago nating topic.